Ano dito paggabi. Look at that. Oh, si ready na ba yun? May pagkain ka na dyan? Saan? Ah. Tsaka ipapasok. Ah. Ang magkano ang kukunin? 20, ganun. Ah. Yan. So, you can see the view. Yan. Kita niyo yung mga kapitbahay. Yan. So, nag-uutos si Madier. Walang tao dyan. Wala yung tao. Asa yung mga dog nila? May tao. Kaya lang, pati ko lang light. Tulog. Diyan yung car. So, yan. Nag-uutos si mama bukas kasi may lakad kami. So, ganito ang ginagawa kapag katapos ko mag-live stream. Tapos ako almost all day naman tayo nag-live stream today. So, medyo kumita naman tayo. Kaya lang, kailangan natin mag-antay ng 24 hours, 72 hours bago siya matransfer from PayPal. So, from dun sa apps na kinakantahan natin, and then from PayPal, and then from PayPal to Cash G. Cash G. O, yan. Tapos, mga 1 day daw yata o 72 hours. Hindi ko pa nga alam eh. Kasi dati, yung isang Cash G ko ang ginagamit ko. Kaya lang, yung SIM card ko na yon ay nasira na. So, deactivate na siya. Hindi ko na siya nagagamit. So, nagawa ako ng bago ko na account doon. So, first time niyang magka-claim through PayPal. Diba? So, hintayin natin. Okay naman lahat. Hopefully, 24 hours to 72 hours daw. So, yan ang ating ganap today. Nag-live stream tayo. Saturday, Sunday, medyo slowly na tayong bumabalik sa pagla-live stream kasi sayang din naman yung kikitain natin doon, diba? Tsaka wala naman akong ginagawa. Tsaka isa pa, exercise yan para sa baga. Yung singing is an exercise para sa baga. So, kasama na rin yun sa pag-eehersisyo ko. Nag-exercise kasi ako guys, meron akong physical therapy exercises. Dati, pumupunta ako sa hospital, so doon ko siya ginagawa. So ngayon, ginagawa ko na lang siya sa bahay kasi para makatipid. Kasi ang mahal din ng bayad, 1,000 kada session, di ba? So, pero although, iba pa rin syempre pagka nagpe-physical therapy ka talaga kasi may mga kuryente silang machine na ginagamit na ilalagay nila dito. So, parang kinukuryente ka, ganun. So, masarap naman sa pakiramdam and then the exercises. So, yun ang wala tayo, yung mga machine na pang kuryente. Ang meron tayo is yung exercises at home. So, ginagawa ko yan everyday. So, bukas, gagawin natin bukas maaga tayo, dadaan yung aking kapatid. And then, pupunta kami sa hospital kasi tatanggalin yung staple ng kanyang operation. Kasi nga, sa hindi nakakalam yung brother ko na aksidente siya. This month lang, first week ng March, sa motor. So, binangga siya, tapos sinagasaan yung paa niya. Buti na lang, thanks God, hindi naputol yung paa ng kapatid ko. So, yun. Nagpa-opera siya, dinugtungan nila, nilagyan nila ng bakal yung kanyang paa kasi nabali yung buto ng kanyang paa, so inopera siya. So yun, yung naka-opera sa kanya ni Singkong Duleng, walang na-donate, ni hindi man lang nangamusta kasi natatakot sila magbayad. So ganyan pala yung mga tao ngayon, pagka nakaka-aksidente ka ng tao. Pero kung ako siguro yun, may konsensya din tayo kasi pag na-aksidente natin yung isang tao, tutulong din tayo, di ba? Kung wala kang pera, doon lang ang kaya mo, tumulong ka pa din, di ba? Kasi tao yun na sagasaan mo eh. So, ganun talaga ang buhay. Dapat yung mga tao na yan, medyo magbago naman sila, di ba? At makonsensya. Nurse pa naman yung nakabangga. Nurse. Siya ay nagtatrabaho bilang nurse dito sa, ano bang hospital yun? City Health Office. So, isa siyang nurse. Dapat sana mas siya pa yung matulungin at mag-ano ng tao na nadisgrasya, di ba? Pero baliktad, ganun talaga yung pangyayari. So, I hope makonsensya naman yung nurse na yun, di ba? Pero,
gagawa pa kami ng way kasi magkikita pa sila ng brother ko sa RTA eh. So, may mga schedule naman daw yung RTA. Schedule daw yung brother ko kasi para magharap daw silang dalawa nung nakabangga mismo. So, shout out sa RTA. Sana naman matulungan nila yung tao na nasagasaan, hindi ba? Mabigyan nila ng hustisya yung mga tao na nasasagasaan, di ba? Hindi yung matitiway ka na lang, di ba? Kasi kawawa naman, ikaw pa yung gagastos. So, yun. More or less, gumasta ang brother ko ng almost 250k sa kanyang surgery no, 5 duleng hindi nag-share yung babae. So yun ang ganap. Teka mo, nandiyan na si Reggie. Ay, kikita ko si Reggie. Ayun. Yan. Yan. Ala tingnan mo oh. Kamarada na siya yung mga doggy. Oh Diyos ko, parang 1 taon di nagkita. Yan na oh. Nakaabang na oh. Ha? Pusa. Nakaabang na oh. Sino yung nakaabang dyan? Ulo. Nakaabang. Nakaabang yung mga aso. Ganyan sila. Excited sila pag may dumarating sabay sumasalubong. So yon, naputol yung ating topic regarding that nakasagasa sa kapatid namin. So yung nakasagasa sa kapatid namin guys ay isa pang nurse na nagtatrabaho sa City Health Office. So dapat pag nurse ka, nagsisilbi ka sa kapwa mo, hindi ba? So siya pa mismo yung nakasagasa ni 5 duling, hindi siya nag-share, ni hindi siya nangumusta, hindi ba? But anyway, hindi pa tapos kasi maghaharap pa sila sa RTA ng brother ko. So I hope mabigyan ng hustisya yung pagkakabangga niya sa kapatid ko at magbayad naman siya sa Mariosep. Sasabihin niya, wala ho akong pera, wala daw siyang pera. Ganyan yung katwiran ng mga tao na nakakadisgrasya, walang pera. Kung ako yun guys, makukonsensya din ako kasi paanong tao yung sinagasaan mo eh, di ba? So kahit na paano may pera ka, di ba? Nurse ka pa naman, may sahod sa gobyerno. Diba? But anyway, wag na natin konsumin yung ating sarili. So alam naman natin na ang RTA ay tutulong para magbayad yon through insurance ng babae daw. So ganun talaga, 'di ba? Kaya dapat mag-ingat. 'Di ba? Mag-ingat tayo kasi pagka ang natagpuan natin na tao na makakadisgrasya o makakasagasa sa atin ay walang konsensya, yari ka, 'di ba? Pero it doesn't mean na walang konsensya ay wala na siyang pananagutan. Kasi may RTA pa, maghaharap pa sila doon, hindi ba? Pagkatapos nila magharap noon, kung ano may mapagkasunduan, syempre insurance pa rin. Kaya lang syempre, ganun talaga, pagka na-aksidente ka, ikaw muna magbabayad sa sarili mo, hindi ba? And then, pagkatapos noon yung insurance noon taon nakasagasa, ganun talaga yon. Kasi ang kinakatwiran nila, wala silang pera na pambayad. So insurance ang nagbabayad sa madidisgrasya nila. So, ganun pala yun. So, anyway, sana makonsensya naman yung nurse na yun, di ba? Nagtatrabaho ka pa naman, healthcare provider, di ba ang tawag nun? So, konsensya. But anyway, yan. So, yan ang ating ganap. Tingnan nyo guys, ang ganda-ganda ng bahay, ng kapitbahay namin, no? So, yun. Yun lang naman yung ating topic na ilalabas lang natin yung mga gusto nating sabihin. So, I hope maging lesson ito, mga makakapanood dito sa mga taong merong makakadisgrasya tayo or tayo madidisgrasya, so alam na natin yung way, di ba? So anyway, see you again tomorrow guys. Bukas may mga lakad kami, punta kami sa hospital, magbablog din tayo, and then of course yun nga, syempre mag-editing tayo, and then sasamahan natin yung ating kapatid kasi tatanggalin yung staple sa kanyang operation, and then we're going to the bank, yeah. So 4 naman kami, sasakay kami doon sa pamangkin ko na si Juliana na yan. So sana hindi sana rally bukas, sana may public transport para bukas, hindi ba? Kasi mahirap pagka wala nangyayari yan kasi mahal daw ang gasolina, syempre wala rin kikitaan yung mga drivers, kawawa naman sila, di ba? So see you again tomorrow guys. Salamat, have a great day and happy Sunday. Yan ang ating view for today. Diba? Pagkatapos natin mag live stream. Happy Sunday.